Magandang hapon, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update patungkol sa ating monitor na si Tropical Storm Uwan with international name na Fong Wong as of 5 p.m. araw ng Miyerkules. Huling namataan po ang bagyo, 210 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Nakapasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility muli. Meron itong taglay na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna, so patuloy ang paghina nito at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. At kumikilos east-northeast, mabagal pa rin sa ngayon at 10 kilometers per hour. Yung trough o yung outer portion ng bagyo, nagdadala po ng mga pag-ulan. Dito sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte, meron din mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Habang sa ibabang banda ng ating bansa, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito pa rin yung mga kaulapan na linya na tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Meron din itong madalas po na malalakas na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Kaya pinag-iingat na natin yung ating mga kababayan overnight dito sa Mindanao, lalo na sa may Sorsogon, Davao Region at Surigao del Sur. Habang ang natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin po ang partly cloudy to cloudy skies. So maraming lugar naman po maaliwalas ang gabi at sasamahan lamang ng mga saglit na mga pag-uulan. Base naman sa ating latest satellite animation, sa ngayon wala pa naman tayo nakikitang low pressure areas or banta ng panibagong bagyo after nitong si Bagyong Uwan. However, base po sa ating latest tropical cyclone threat potential, kung meron nga bang mabubuong bagyo sa loob ng anim na araw, mababa ang tsansa sa ngayon po, no? Pero itong kulay dilaw, associated yan usually sa mga low pressure areas. So posible hanggang sa araw po ng Martes next week, may mabuong low pressure area na nakapaloob dun sa Intertropical Convergence Zone. Kung ito man ay hindi magiging bagyo, aasahan po na magiging maulan ang malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon po, antabay na natin yung ating mga kababayan po, no, sa mga posibleng mga advisories or mga heavy rainfall warnings na i-issue natin sa ating mga kababayan hanggang sa early next week. Para naman po sa ating official track, kung mapapansin po natin, within the next 24 hours, patuloy ang paghina ng bagyo habang kumikilos pahilagang silangan. Sumari pong mamayang gabi or bukas ng madaling araw, hihina pa itong si Tropical Storm Uwan bilang isang tropical depression matapos niya maglandfall at tumawid dito sa may southern Taiwan. Habang inaasahan naman po bukas ng umaga or hanggang sa hapon, ito naman po ay kikilos pa dito sa may Ryukyu Island sa Japan at magiging isang ganap na low pressure area po na lamang. Meron pa rin tayong wind signal number 1 dito po sa Batanes. Aasahan pa rin po yung mga pabugso-bugsong hangin sa mga susunod na oras. Habang Babuyan Islands and Ilocos Norte, yung outer part po ng bagyo, meron pa rin epekto ng hangin, no? At bukas naman sa Batanes and Babuyan Islands, ang epekto ng pabugso-bugsong hangin dahil dun sa outer part ng bagyo. At sa gale warning naman, may effect din po itong si Bagyong Uwan. Dito sa may Batanes pa rin hanggang 4.5 meters. Overnight din po, medyo maalon din. Katamtaman hanggang maalon ng karagatan hanggang 3.5 meters. Sa natitirang baybayin po ng Luzon, epekto ng outer part ng bagyo. And over Visayas and Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Umaabot ng 2.5 metro sa Eastern Visayas and Eastern Mindanao, habang 0.5 or kalahati hanggang 1 metro sa natitirang bahagi or baybayin ng ating bansa. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng Huwebes, November 16, pinaka-maulan pa rin po, lalo na sa umaga, sa Batanes, Babuyan Islands, at Ilocos Norte dahil yan sa trough or outer part ng Bagyong Uwan. Habang natitirang bahagi ng Luzon, halos katulad pa rin po na weather conditions as today, partly cloudy to cloudy skies, maraming times umaga hanggang early afternoon, maaraw naman. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga lugar na magkakaroon ng maulap na kalangitan at merong mga ilang lugar na magkakaroon ng mga isolated lamang ng mga pag-ulan or thunderstorms. Actually, for Metro Manila tomorrow, mababa naman po ang tsansa ng mga pag-ulan. However, asahan pa rin ng mainit at maalinsangan na tanghali hanggang 33 degrees over Metro Manila. Sa Baguio, malamig pa rin, 16 to 22 degrees Celsius, habang sa ibang lugar kagaya sa Tagaytay at sa Lawag, hanggang 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakang uulanin, umaga pa lamang or late morning dito sa may Eastern Visayas and Central Visayas dahil dun sa ITCZ or tagpuan or salpukan po ng mga hangin. Samantala dito sa natitirang bahagi ng Visayas at sa Palawan, umaga is partly cloudy to cloudy skies pero may chance rin ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi.
Bandito naman sa may Eastern and Central Visayas, pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, mas dadalas po ang mga thunderstorms, kaya pinikiingat po natin sila sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, knowing na itong mga lugar po na ito ay naapektuhan itong dalawang bagyo, no? Si Bagyong Tino at si Bagyong Uwan. Medyo saturated pa rin po yung lupa, kaya mataas ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kahit mahihina lamang yung mga maaasahan nilang pag-ulan doon. Samantala sa Mindanao naman, asahan sa malaking bahagi nito umaga pa lamang makulimlim na ang panahon at may mga pag-ulan na, lalo na sa may Soc-Sargen, sa may Davao Region, sa may eastern portion ng Caraga Region at sa paligid po ng Moro Gulf, may mga light to moderate rains na. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi bukas, may mga madadalas po ng mga pag-ulan at thunderstorms sa malalakas, kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Metro Cebu, sa may Metro Davao at sa Zamboanga City posible bukas hanggang 31 degrees Celsius. At para naman po sa magiging lagay pa ng ating panahon simula po sa Friday hanggang sa weekend, inaasahan natin malaking bahagi po ng Luzon, Visayas and Mindanao may aasahan po mga pag-ulan. Kung dito sa may Southern Luzon, we're talking of Bicol Region, Mimaropa, lalo na yung Southern Mindoro, Romblon and Palawan, hanggang dito actually sa may Calabarzon, sa may Batangas and Quezon, mas dadalas ang mga pag-ulan simula po sa Friday hanggang sa Sunday dahil dun sa intertropical convergence zone pa rin at yung posibleng ang pamumuo ng low pressure area. So yung mga pag-ulan natin, light to moderate with the times heavy rains, hindi naman po siya madalas at times cloudy, pero pag nagkaroon ng pag-ulan, minsan po lumalakas po ito lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Kaya nagkokos pa rin ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may Northern Luzon, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, hanggang dito sa may Aurora dahil dun sa epekto ng shear line sa may Isabela and Cagayan area as well as Northern Aurora, habang sa may Batanes and Babuyan Islands naman po, may epekto ng amihan. So mga light to moderate rains naman ang aasahan. Gayun din sa lalawigan po ng Apayao. The rest of Northern Luzon, asahan yung partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains from Friday to Sunday, habang ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, mananatili pa rin partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang po ng pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kung mapapansin po nila, Friday hanggang Sunday, maulap ang kalangitan at aasahan din po ang kalat-kalat na mga pag-ulan and thunderstorms in general. So hindi naman palagi-lagi, sometimes po nagpapakita naman si Haring Araw from Friday hanggang Sunday, pero pinapayuhan pa rin po ang pagbaba ng payong dahil nga kung lalabas kayo ng bahay, posible po yung mga light to moderate rains, lumalakas pagsapit po ng hapon kapag meron tayong mga thunderstorms. And again, inuulit natin, ito po yung mga lugar na naapektuhan po lalo na nitong si Bagyong Tino, kaya mataas ang tsansa ng mga flash floods, pang-apaw ng mga ilog or pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings and advisories and coordinated sana tayo sa ating mga local government units. At pagsabit dito sa Mindanao, asahan din po ang epekto ng intertropical convergence zone and worst case scenario nga, yung low pressure area from Friday up until Sunday. Friday and Saturday, halos buong Mindanao, again, partly cloudy skies sa umaga, pero nagiging mostly cloudy na po simula po sa tanghali hanggang sa gabi at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit ng Sunday, pinaka-uulanin, Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga del Norte, Davao Region, epekto yan ng ITCZ pa rin. Merong mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na nagkukos pa rin po ng mga flash floods or landslides kahit kakaunti lamang yung mga pag-ulan, but for a short period of time, possible pa rin mag-cause ng pag-apaw ng mga ilog at pagbaha. So laging tumutok sa ating mga updates, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. Ang ating sunset ay 5:25 PM mamaya at ang sunrise bukas 5:56 ng umaga. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.